Hindi pa man sumasapit ang New Year's Eve, pumalo na sa 163 po ang kaso ng firecrackers-related injuries. Paano nga ba tayo makakaiwas disgrasya sa paputok? Alamin po natin yan kasama ang Emergency Response Unit and Safety Security Service Head ng Philippine Red Cross, Leonardo Ebajo. Good morning po! Si Boss Leo at si Boss John. Good morning po. Thank you, ha. Welcome. Pati, Jel, malaking bagay dahil yung Philippine Red Cross, lagi silang, di ba, laging nandyan sila at talagang gagabayan nila tayo ngayong umaga. Okay, simulan na natin. Okay, so ano ba yung Anong gagawin natin, Boss Leo? So, taon-taon kasi. First, siguro pakita muna Sige. natin yung ano yung dapat meron kayo sa bahay ninyo. Okay. Para if in case magkaroon ng injury, like due to firecracker, at least meron po kayong magagamit. First aid, no? Ito yung first aid Okay. materials na pwede mo gamitin, yung dressing po natin. And pwede rin pong gumamit ng povidone iodine. Ang alcohol po, hindi po ginagamit po sa sugat. Yes, that's This is right. only for disinfecting things. Pero sa mga burn caused by firecrackers po, mas kailangan nyo po yung dressing, yung gasa. And i-moist nyo lang po yan, lalo na kung ang injury niyan ay malalim na. Dapat ma-prevent po natin yung effect ng heat. Malesen natin and makontrol lang natin yung bleeding Sorry yan. sir, kapag may hiwa na, kasi minsan iba gas lang. Pero yung iba, pwedeng hugasan yun, di ba? Pero yung iba, pag may hiwa na at talagang dumudugo na siya, ano po yung dapat gawin? Mostly po pagka mga explosion mo, because of firecracker, ang bleeding niyan is lesser. Compares at meron niyang charred part, yung sunog na part. So, ang kailangan mong i-reduce dito is yung heat effect, yung damage ng heat na yon. So, lagyan mo lang ng mas maganda siguro i-demo natin. Sige. Pakita Kunyari, natin. ikaw yung matigas Kunyari, ulo, Andre. Matigas ulo, nasugatan. Ayan po. Siguro dito na lang. Sa palm na lang, usually. Okay. So, hugasan po natin siya ng malinis na tubig. Okay. Or pwede po tayong maglagay ng mga other antiseptic or Dapat po ba, povidone iodine. running water? Mas maganda po running water. Maganda, okay. Yes po. Pakita natin dito, yan. Dito. Huwag po tayong maglalagay ng ice. Oo, Yung mga kasabihan po kasi. So, mas maganda po kapag nalinisan na po natin, nahugasan na po natin, lalagyan na po natin siya ng Wag lang pong i-scripin leave it to the physician. Oo. Basta i-cover nyo lang po yan. Kasi itong ginagawa po natin para sa kaalaman ng ating mga kapatid ay first aid nga po na habang hindi pa tayo nakakapunta sa ospital para pagdating natin sa ospital, medyo may masasave pa tayo, hindi po ganun kalala. Oo. Okay. So, ganyan yung pagbalot. Kapag ang sugat mo ay sa Palm. Palm. Okay. Tapos tama din na paalala, Jel, na wag gagalawin. Yes po. Takpan mo lang. Takpan mo lang. Ano yung dahilan po nun? Unang-una, malilesen yung heating effect na lalo pang makaka-damage doon sa subcutaneous or yung inner part ng tissue. Second po, hindi naman talaga magbi-bleed yan ng todo kasi burn nga siya. So, kailangan talagang madala yan sa hospital para matanggal din po yung mga contamination na nandoon, yung mga powder Iwas na yun. infection, ano? Yes po. Alright. And kung masyado pong nagdurugo, yung mga masyado pong malalaki, mas maganda po na diinan po natin ang bahagya. Put pressure. Para Bakit tumigil? Yes po. Okay. Medyo mahaba. Sige lang, sige lang. Cut mo na lang. Sige. Okay. And Dapat may gunting. as much as possible po, kung ganyan, kamay, mas maganda kung elevate natin. Elevate. Elevate natin siya using a triangular bandage or even kahit anong material Unan lang. pwede, di ba? Or yung Yes po. tinuklop na, na towel. Pwede basta ma-elevate siya Elevate yung mo lang sugat kasi niya. it will also lessen yung pain. Oo. Ito, sir, isa din sa mga katanungan ng ating mga kapatid ngayon, yung minsan napuputulan ng daliri. So, Opo. ano po yung dapat gawin? We have ziplock here, Ito, like for example, itong plastic, i-save nyo lang yung part na natanggal and lagay nyo siya sa plastic container. Then also, Yellow. moist na merong malamig na cloth material. Yo. I-secure nyo siya and preserve it and bring it also sa hospital. There could be a possibility na maibalik pa. But hindi po 100% yun. Tama. Sir, Okay, so pinag-usapan nga namin ni Angela, pati ni Dimples, na
tayo mga Pilipino, hindi likas sa atin magpaputok. So ano yung mga pwede natin paalala? Kung talagang hindi hindi maiwasan, yung hindi matanggal yung kate na magpaputok, ano pa po yung pwede nating ipaalala na, sige, magpaputok po, pero... Okay, sa mga hindi talaga makatiis, unang-una alamin nyo muna po sa locality ninyo or sa barangay ninyo, saan ba yung designated na area na magpapaputok kayo. Second, dapat familiar kayo sa danger niyan. Kung kayo magpapaputok, hanggat maaari gumamit po kayo ng eye protector. Oh, yan. Pag kayo po ay nagkaroon ng splinter or fragment na tumama sa mata nyo, my God, habang buhay nyo po yan dala-dala. Sisisihan, oo. So, Try mo kawawa rin po nga yan. kayo. Pwede din po ba yung seryosong tanong pwede din, ito, mabibili naman to, Opo. Pwede ba yung pang swimming? Opo, Yung kahit Yung ano. goggles. Kasi, Naalala nyo po nung natin, COVID, di ba meron tayong face shield na ginagamit? Yes. Oo. Kung meron kayong ganun, gamitin nyo. Para Ang hindi importante, mapunta sa mata. may protection po yung mata nyo, mukha nyo. Oo. Pero dun po sa mga nagtatanong, ano po ba yung emergency hotline sa pwedeng tawagan kung meron pong emergency? Yun sa amin po is, i-dial nyo lang po yung 143. Yan, Red Cross 143 po. Meron po kaming hotline doon. Kukonect po kayo kaagad sa emergency. Medical team po namin na nasa buong Metro Naka-standby. Manila. Yes po. Madaling 24/7 po tandaan yan. Yes po. 143. Walang 44, 143. yung 143 lang, 143 lang. Boss Jan, Boss Leo, alam kong napakaaga pero gumising po kayo. Saludo kami ni Angela, Dimple sa Philippine Red Cross. Dahil lagi po kayo nandyan, tumutulong, nagvo-volunteer. Ano pa po yung gusto nyong mga sabihin o ipaalala sa ating mga kapatid na nanonood ngayong umaga para pagsalubong ng bagong taon, masaya at hindi naman disgrasya. At Yes po. kumpleto madaliri. Tama? Alam niyo po, masarap na ipagdiwang natin ang pagpasok ng bagong taon. Pero napakahirap po pag ang mga bata, sa statistic po natin, karamihan mga bata po ang nai-injured. Totoo. Below, from 19 and below. Gusto niyo po ba na maging problema sa katawan ninyo na hindi kayo madaling makapagtrabaho dahil kulang ang daliri mo? Gusto niyo ba na pagdating ng panahon, mahihirapan kang magtrabaho dahil bulag ka? So, yung mga magulang po, sana maging, at kahit yung local government po natin, sana i-stress po natin yung pag-iingat kung hindi talaga maiwasan yung pagpapaputok. At maawa po kayo sa mga may alaga ng aso. Yun. Ako po ay dog lover. Pareho tayo. For parents po kayo. Pareho tayo. Alam niyo po, nai-stress po yung mga aso sa ganyang paputok. Mag-ingay na lang po tayo. Yun na lang po. Tama. Mag-ganon-ganon na lang, no? Yung maingay na Boss Jan, maraming salamat sa pag-demo nito. Ay, thank you po. Thank Pakita you. mo ulit. Pakita mo ulit. Ganyan. Kailangan lang matatakpan yung Ito, pakita natin. Paano ko tatanggalin ito? Pwede naman. Ay, di. Nasa hospital. Uy, wag! Huwag ganun. Thank you, Leo. Thank you. Maraming Maraming salamat. salamat sa mga kapatid natin sa Philippine Red Cross. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.